So maayong buntag ka natong tanan. So karong buntag nako i-share sa inyo ha nga unit na e-bike na Hatasu Hero 2. So ang Hatasu Hero 2 ay akong i-share sa inyo ha ang honest review based po sa ako ang personal experience sa paggamit sa ingani nga unit. So kung maghisguta sa top speed, ang iyang top speed ay nasa 35 kilometers per hour lang. So goods na po yan sa mga daily commute kasi pag e-bike mahirap kasi pag sobrang lakas yung speed o sobrang bilis kasi since 3 wheels importante pa rin yung safety natin sa pagbabiyahe. So 35 kph ang iyang top speed. So importante lang nga reminders nga importante before ka mogamit sa unit, labi na pag mabiyahe ka og layo, importante nga always check the brake. Importante ang brake, i-check mo pag atras mo pa lang o pag abante, check mo maigi kung ang brake ay kapit na kapit yung brake. At the same time, importante ang gulong o ang iyang ligid, importante nga check nimo kung sakto ang pressure sa hangin, napaka-importante. So ang side mirror niya, okay ra kayo ang iyang side mirror, visible kayo, makita nimo ang gasunod nimo kung doon na sa imuha, maklaro jud kay nimo sa left at saka right niya nga side mirror. So kung maghisguta sa iyahang safety, so based on my experience, safety naman sa paggamit nga ni nga e-bike. Since ang e-bike is di man sa ingan nga top speed is kusog kayo mudagan. So ang kanindot sa ingani is naapod siya rain cover. So since importante sa biyahe na pag maulan dapat naa rain cover. So kini goods kayo kay nasa rain cover. So kung maghiskot punta sa lights, sa iyang lights paggabi na kusog kayo ang iyang lights sa likod at saka sa harap. So makita ninyo na sa video nga akong gi-upload niya aging adlaw. So ang iyang lights sa atubangan o sa likod goods kayo, kusog ang iyang lights. So naaman sa emergency brake pod ang sa ubos. So importante imo lang siyang put brake since pag talagang kailangan or emergency na hapit na nimo mabungguan ang nasa kinaunhan kung nikalit lang to brake. So kung ikaw ang gasunod, importante is maging alerto ka. So napaka-importante pod na dapat is mag-turn signal ka every time nga lumiko ka sa kanan or pakaliwa. Dapat na nakay distance gikan sa pag-turn signal kung asa makapadong sa left o sa right. Dapat mag-turn signal na ka nga dili pa kayo duol sa pinaka imong turning point nga agianan. So naigap turn signal kay once nga ikaw ana pa ka mag-turn signal nga duol na kayo ka sa imong likuanan, takabalo nga ang gasunod sa imo is kusog kay dagan, baka mahagip ka. So importante ang safety, mag-turn signal ka, napaka-importante. So kung maghiskot punta sa kanyang horn, kusog kayo ang iyang horn. Busina, kusog kayo ang busina. So wala ko musulti, kusog din kayo ang iyang busina. So naabot tayo electric pa na ani sa taas. So kung ikaw gigang ka, gusto ka magpahuway kay duka ka, so pwede ka mohunong tapos pwede ka magkuan og gamit sa electric pan. So magamit na ng electric pan pag kanang naka-stop na ka, mas maayo para mas tipid ang imong biyahe, less ang consume sa imong electricity. Kay kung gamiton nimo ni samtang dagan ka is kumukuha din siya ng energy. So importante nga dapat is huwag mong gamitin kung nasa biyahe ka, since total open air naman yung ganito. Pero pag maulan, so importante pag close na talaga, so walang hangin kayo musodyo na sa kuan kay covered ng tanan. So importante imong i-on ang electric fan. So
nasa electric fan. So ang iyang dashboard, maklaro kayo ang dashboard nga nakita ninyo sa video des ni Agi. So maklaro yung dashboard, kita nimo kung pilay gauge bar sa iyahang kuan, kung lobat na ba or dili o full charge. So makita po ninyo nga naa say indicator kung gintahay lobat na jud kay siya, mag blink blink bigla na may nakanagbutang nga need nga nimo i-charge. So nasa mga signal may bawaan nimo kung lobat na jud siya. So at the same time naapod siya butanganan og mga accessories ani sa atubangan. So goods kaayo, pwede mo butangan og tubig o mga pagkaon. Naapod siya sa bitan taliwala dapit sa driving throttle tsaka ani sa brake. So una sa bitanan og pagkaon, kung ganahan ka palit og pagkaon, gusto ra may sabit asay sa bitan. Napod sa USB charging port. So kung lubat imong cellphone tapos emergency kayo nga need ka mag-charge, dapat na ka USB charging port para pwede ka mag-charge. So napod sa wiper. So yung wiper po kusog yung kuan sa wiper. Goods kayo yung wiper. Wala ko masulti. Nindot na kayo. So sa overall review para sa ako alang, nindot ang Hatasu Hero 2. So upgraded na siya. So naa pa Hero 1 man, pero kipili na ko ni karon ang Hero 2. Kay upgraded na siya, dili na sa ingon para sa agi nga lahi ang iyang likod kay nasay roofing na klaro. Nas plastic lang pero okay na, goods na as long as di na ka mabasa. So napaka-importante din ni. So overall hindot ang Hatasu Hero 2. Importante lang dapat is maintain lang jud ang charging time o saon pag-ayo pag charge og tarong para magdugay ang lifespan sa battery. At the same time ayaw kalimti nga pag mag-stop ka, dapat is yung brake lock at saka yung throttle lock dapat laging nakalock talaga yan before ka mag umalis sa area kung asa maka nga nakapwesto nga imong garahian. So importante dyan na siya. So mayroong handbrake sa diol sa kilid. So importante po ng handbrake. So overall goods kayo ang Hatasu Hero 2. So sa halagang 78,000 sa ako ang gipalitan sa Adox Armstrong Motors mo na ang yang price. Pero karon depende na siya sa mga dealers. Kaya ang dealers ani is daghan sa Save and Earn, na Guanson. So daghang mga dealer. Merong Hatasu talaga Bohol, Hatasu Philippines. So ang daghan kayong dealer nga sa ingani nga unit nga e-bike. So na-test drive na po nakuha ni siya. So kusog gud po siya modagan po man is 35 kph. Pero sa kuha lang goods na ang 35 kph kaysa mag-commute pa ka, labi na pag na mga emergency na need mo mudong sa kalugar o ganahan ka mudong. So napaka nindot kay di na ka mamiliti kay na naman kay e-bike. So tipid na ka sa gasto sa fuel. At the same time sa full charge niya is naakay magastos ra nga 20 pesos sa iyahang full charge. So napaka-advantage. Pero tandaan, follow the LTO rules na dapat pag ikaw mag-drive sa ingani nga e-bike is importante sundo nato ang traffic rules. Kabaw ta magtanaw sa mga signal light, mag-turn signal sa mga pedestrian lane o merong one lane, bawal yung U-turn, ano man yung mga rules na naka kailangan i-comply sa LTO, lalo na sa pag-drive ng ganitong unit. Is importante, huwag kang gumitna. Dapat anhi ka sa pinakakilid para sa yung safety. Kasi once ikaw is slow moving vehicle ang imong gamit, tas nakakastaliwa, pag naikusog na dagan, basin mabungguan pa ka. So importante nga dapat naaka sa pinaka lane sa tumoy o sa kilid
para sa imong safety. At importante, tan-aw jud kanunay sa side mirror. Kay usahay na yung mga ubang driver na mahilig mag-overtake sa gasunod bisan nga alanganin. So napaka-importante jud nga dapat ang side mirror makatabang na sa tua. Nga mo tan-aw ta, kailangan kamo jud ta mo tan-aw side mirror kay para sa tuang safety. Importante ang safety sa ato ang kaugalingon, labi na sa pag-drive sa ingani nga unit nga Hero 2. So maura ni ang akong review karon sa about sa inganing Hero 2 na e-bike. So daghang salamat.